Father Eric, ang kura paroko at rektor ng parokyang ito at pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Loreto, sa mga kapatid na pari na narito at nakikiisa sa pagdiriwang, Father Rolly and Father Che, sa pamunuan po ng Parish Pastoral Council and Shrine Ministry, at sa inyong lahat na deboto ng mahal na Birhen ng Loreto, muli po isang magandang gabi sa inyong lahat. Dalawa po ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Una, para magpasalamat, at ikalawa, para magbayad ng aking utang. Maraming salamat, Father Eric, sa pag-anyaya sa akin upang manguna sa pagdiriwang ngayong unang araw ng pagsisiyam sa karangalan ng mahal na Birhen. Matagal ko na pong nais na makapagpasalamat sa mahal na Birhen ng Loreto. Finally, natupad po ang matagal ko ng wish na ito. Hindi man po ninyo na itatanong, mahigit po sa isang taon akong namalagi dito sa loob ng compound ninyo. Ako po ay inihabilin at inampon ng mga auxiliary sisters ni na Sister Emar, Sister Emily, saka kanilang mga kasamahan dyan po sa St. Joseph Dormitory, para mag-aaral dito po sa San Beda Graduate School. Ano po? From 2017 hanggang 2018 and yung second quarter ng 2019. At halos araw-araw, bago po ako pumasok, ay dumadaan dito sa tahanang ito ng mahal na ina. Favorite ko pong pwesto ay doon sa dulo, sa kaliwa. Ano po? Nandun lang po ako, nakadipa, tahimik, na nagdadasal at humihingi ng awa sa tuwing ako'y mawawala ng pag-asa na ipagpatuloy ang aking nasimulan. Kasabay ko po ay maraming mga estudyante na either kukuha ng final exam or magbo-board exam. Mula dito sa UBEL. Ang iba from National University, ang iba sa UE, ang iba sa UST, ang iba sa San Beda, at marami pa pong iba. Sa awa ng Diyos po at sa tulong ng mahal na Birhen, ay nakagraduate naman po ako at nakapagtapos noong August 2019. Matapos ang 3 taong struggle at pagtsatsaga. And finally, nakabalik po ako para makapagpasalamat sa mahal na ina ng Loreto at makapagbayad utang kay Father Eric. Kasi nausap ko po si Father Eric noong May 2025 para sa aming Triduo on the occasion of 128th birthday ni Padre Pio. At doon kami nakapagkwentuhan at nalaman niya na ako pala ay matagal dito sa compound. Kaya ako po ay nagpapasalamat personally kay Father Eric at sa mahal na Birhen. Mahal na ina ng Loreto, marami pong salamat sa iyong pamamatnubay. Bumabati din po ako kay Father Eric at sa kanyang mga kasamahan sa pangunguna sa lalong pagpapaganda nitong inyong National Shrine and Parokya ng mahal na ina. Congratulations po. Katulad ninyo, ako po ay naniniwala din na ang tahanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa pangunguna ni Father Eric ay dapat alagaan, dapat maayos, dapat malinis,
dapat maganda at organisado. Namangha po ako sa ganda ng altar. Namangha din po ako sa linis. Dati na naman siyang maganda. Dati na naman siyang malinis. Pero mas gumanda at mas luminis at mas sigurado akong lilinis pa. At gaganda pa. Bakit? Sapagkat kapag para sa Diyos at para sa tahanan ng Diyos, hindi ang ibinibigay natin ay kakaunti. At yung kakapiranggot at yung labi sa atin. Kapag para sa Diyos at sa tahanan ng Diyos, ibinibigay natin ang lahat. The house of God, and God deserve the best. Kaya, congratulations po. And speaking of the house of God, dedicated in honor of Our Lady of Loreto, hindi lamang siya dapat malinis, hindi lamang siya dapat maayos at organisado. Sa likod po ng pagpapasaayos nito, dapat ang tahanan ng Diyos ay kadluan din natin lahat na tumatakbo sa Kanya ng lakas at pag-asa. Sabi nga ng tema ninyo sa buong nobinaryo, tahanan ni Maria, tahanan ng pag-asa. Sa tahanang ito, dapat nararamdaman na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay, dahil sa mabibigat na hamon, dala ng iba't ibang pasaanin sa buhay. Sino sa inyo ang nakakaisip na tapusin na ang pakikisama sa inyong asawa dahil sa paulit-ulit na pagtataksil at pangloloko sa inyo? Sino sa inyo ang nawawala na ng gana sa buhay dahil pagod na sa pagbabudget ng kaunting natitirang sweldo tuwing katapusan dahil sa mahal ng mga bilihin at dami ng utang, bunga ng araw-araw na gastusin sa bahay? Sino sa inyo ang gusto nang sumuko sa buhay dahil sa maling desisyon at naging diskarte nung kabataan? Nabuntis ng maaga, inuna ang bisyo, inuna ang barkada, ngayon ay pinananghihinaan na ng loob dahil sa mabigat na nakaatang na responsibilidad sa kanya. Sino sa inyo ang nagtatago sa mga pinagkakautangan? Bunga ng pagkalulong sa online gambling. Baka meron sa inyo. At dahil dito ay nakakatanggap na ng death threat. At hindi lamang yon, nakakaisip ng tapusin ang inyong buhay. Mga kapatid, ang mga pasaanin sa buhay katulad ng mga nabanggit at marami pang iba ay ilan lamang sa mga bagay na nakapanghihina hindi lamang ng ating pananampalataya, kundi ng ating pag-asa sa buhay at pag-asa sa Diyos. Ang mga suliranin at mga hamon, if not solved and managed soon, can lead us to hopelessness. At dahil dito, at bilang kasapi ng tahanang ito ng Diyos, in honor of the Blessed Virgin Mary, meron tayong magagawa to strengthen not only our faith and hope, but also those of others. Meron din po tayong pananagutan
to make sure that in us and this house become both the sign and instrument of hope for us and for others. Para po sa inyong kabatiran, ayon po sa datos ng pamahalaan, ang number of suicide cases in the Philippines for the first 6 months ng 2025 ay inabot na ng 2,000. Majority ay galing sa age bracket na 15 to 24. Baka ang ilan po diyan ay inyong mga apo o inyong mga anak o inyong mga kaibigan. In 2023, inabot po sa 3,133 ang kinitil ang kanilang buhay. In 2020, nung pandemic, ay tumaas, mas mataas ito at umabot ng 4,420. A 57% increase compared to 2019. Kung ganito ang larawan ng nangyayari sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, dapat nating pag-ibayuhin, lalo na maging tanda at instrumento ng pag-asa para sa isa't isa. Ang lala ng problema natin sa korupsyon sa ating pamahalaan, trilyong peso ang ninanakaw sa atin taon-taon, na sana ay para sa kapakinabangan nating mamamayan. Lumobo ng 500% ang HIV cases ayon sa datos ng pamahalaan. More than 50% ng mga kababayan nating Pilipino ay naniniwalang sila ay mahirap. May pag-asa ba? Or may pag-asa pa ba? Kanino tayo humuhugot ng pag-asa? Habang may Diyos, may pag-asa. Pero dapat tayo ay maging mga tanda at instrumento ng pag-asa na mula sa Diyos. Ganito po ang larawan na ipinakita ng mabuting balita nating narinig ngayong gabi. Sa pakikiusap ng Roman official sa ating Panginoong Hesus upang pagalingin ang kanyang kawal na may sakit, naging konkretong halimbawa siya at daan ng pagbibigay pag-asa sa isang itinuturing na maliit, walang boses sa lipunan noong mga panahon na iyon. At dahil naman sa tugon ng ating Panginoong Hesus sa pakiusap ng Roman official, gumaling sa sakit ang taong ito na nagbigay sa kanya hindi lamang ng panibagong buhay, kundi ng sigla at pag-asa. On the personal level, the Roman official's disposition, his faith and humility paved the way. Naging siyang instrumento para makarating kay Jesus ang kalalagayan ng alipin, while Jesus' immediate response restored the slave's hope and health. Both became sign and instrument of hope. Katulad ni Jesus at Roman official,
Ang tahanang ito ng Diyos in honor of Our Lady of Loreto ay masasabi nating tahanan ng pag-asa kung tayong mga kasapi at kabilang dito ay magiging signs and instruments of hope sa bawat pumapasok dito. We are the house of God and our hope is in Christ. Sabi po sa Hebrew chapters 3 verse 6, ang pag-asa na mula sa Diyos ay ating iparamdam sa mga nakakasama natin sa araw-araw. Modelo natin diyan. Sa pagpapadama ng pag-asang yan, ang mahal na Birhen na kailangan nating lahat. Bilang individual, ang mahal na ina ay naging tanda at instrumento ng pag-asa para sa atin dahil sa kanyang kasunuran at pag-oo sa plano ng Diyos sa Annunciation narrative. Kahit pa siya ay nagulumihan na nung una. Sa kanyang pag-oo, through her fiat, she allowed herself to become an instrument of hope upang tayo ay magkamit ng kaligtasan ng sanlibutan. Sa wedding at Cana, ang mahal na Birhen ay muling nagpakita ng kanyang pagiging daluyan ng pag-asa dahil sa kanyang pamamagitan ay hindi napahiya ang ikinasal sa kanilang mga bisita. And at the foot of the cross, Mary remained steadfast in her faith, putting everything in her heart. She did not lose hope despite the tragic death of her son Jesus. Kaya nga tinagurian siya ng yumaong Pope Benedict XVI as the star of hope. Katulad ni na Maria at Jesus at Roman official na humarap sa mamaraming pagsubok sa buhay, ang hamon sa atin ngayong unang araw ng ating paghahanda ay maging mga instrumento at tanda ng pag-asa upang ang tanahanang ito ay maging tahanan ng pag-asa. Mga ilang practical recommendation sa atin ngayong gabi upang ang temang ito'y maging makatotohanan para sa ating mga sarili. Katulad ng sinabi sa banal na kasulatan, do whatever He tells you. Do whatever He tells us to do. Obey in the little things. Pray the rosary every day. Visit the Blessed Sacrament. Attend the Mass faithfully and devotionally. Receive the Sacrament of Reconciliation more frequently. Be joyful and grateful at all times. Follow the commandments. Read the Bible. At para sa iba, serve the needy, especially the least, the last, and the lost. Pakinggan natin at palakasin ang loob ng mga pinanghihinaan at nawawala ng pag-asa, mga kapatid. Choose to forgive at all times. Be at peace with everyone. Instruct the ignorant and promote justice. My brothers and sisters, hayaan nating maging tahanan ng pag-asa, ang tahanan ng mahal na Birhen ng Loreto through us. Go forth from this Mass transformed. Make your life a fiat, your family a Cana of miracles, your world a reflection of His starry crown. Our Lady of Loreto, Star of Hope, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.